Philippines, mabuhay! Natuto na talaga ang mga Pinoy kaya hindi na sila masyadong nagvo-vote, especially sa MGI. Kaya babala, wag na wag mo daw gagawin ito para hindi ka talaga masaktan ng sobra. Napansin niya kasi ng mga ilang media outlets na pilay hindi masyadong nagpa-participate ang mga Pinoy pageant fans pagdating sa mga votings. Kung ibibase mo sa charge to experience, marami na ang naumay talaga, marami nang nasaktan, at never again ang sinasabi ng iba dahil masakit talaga ang katotohanan kapag hindi lumabas sa expected outcome ang mga gusto mong mangyari. Mukhang hinding-hindi na talaga magpapauto ang mga Pinoy pageant fans sa mga matatamis na sinabi ni Nawat dito, kaya panoorin ulit natin. ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี เราพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์และวิธีการเดิน เขาถูกฝึกมาเป็นบิวตี้ควีนมูฟอารมณ์ สายตา นะครับ มือ ขาฟีลลิ่งเขาก็เพอร์เฟกต้องยอมรับว่าเพอร์เฟกฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาบูไฮนะครับก็ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี เราพูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์และวิธีการเดิน เขาถูกฝึกมาเป็นบิวตี้ควีน As of 11 p.m. kasi ng October 14, 2024, ito yung top 8 Miss Popular Vote para sa MGI. Nangunguna dito ang Myanmar with 53%, pangalawa ang Ukraine with 21%, tapos Thailand 4%, Mexico 4%, and then Dominican Republic at Guatemala 3%, tapos Germany and France 2% each. So ang question ngayon dito is where is the Philippines? At dito sa mga comment section, sabi nila, di mo na kami mauuto, Maring Nawat. Tapos, yung isa naman, this is not surprising at all. Tapos, yung pang third, don't vote. Just let Philippines delegate excel at finals. Don't waste voting. It's useless. Don't invest for the greedy organizations. Stop voting and don't vote the results are manipulated. Yan. And then yung pang-apat, everyone knows who is the most popular and talk about candidates. So, who cares about the votes? And then, Philippines stops expecting. Di pa kayo nadala. Tapos, ayan, as expected, not to vote, we trust CJ for their confident and brain. So sa kanila na lang yan, doesn't matter, baka kapag wala tayo dyan, mag top 5 pa tayo. Then top 3, hopefully top 2. So wag nang i-hype ang pambato natin. Just pray and support na lang. And then yung isa naman, please don't vote. Deserve but we love CJ. So the damage of Cosmo, kasi nga ang dami nag-vote sa Cosmo, tapos top 10 ang inabot lang ni Atisa Manalo, di ba? Ganito na ngayon ang feslak ng mga Pinoy pageant fans pagdating sa voting. Tingnan nyo, wala ng energy, wala ng gana, kasi nga nasaktan na sila ng sobra from the previous editions ng mga beauty pageants na kung saan talagang umasa, nag-expect, pero pagdating ng huli, nasaktan talaga. Kaya parang dead man na, no? Let the performance speaks for itself. Speaking of performance, mukhang nagustuhan ng Peru commentator, pageant vlogger, ang performance ni CJ Opiasa. Kaya nilagay niya as number 1 sa kanyang mga choices among the top 20 na sinabi niya. So, bakit nga ba nasabi niya na number 1 si CJ? Unang-una sa lahat, nagustuhan niya yung rampa niya, napaka-smooth, napaka-independent, and hindi nagre-rely si CJ sa format na binigay lang sa kanya or tinuro lang sa kanya ng kanyang pageant trainers. Kasi meron siyang sariling identity sa walk niya. And maraming korte yung ginagawa niya kapag naglalakad siya on stage. Malakas yung confidence power niya, tsaka yung stage presence niya. And then, ang nagustuhan niya dito na isa pa is yung hulma ng katawan ni CJ. Parang very perfect yung hugis ng katawan ni CJ, yung waist, yung torso, yung legs niya, lahat nagustuhan niya, tapos yung hair. And then ang isa pa dito is yung pag-entertain ni CJ dun sa last part ng kanyang pagrampa, which is medyo sumayaw-sayaw lang siya ng konti para maaliw yung mga fans, yung mga staff,
at pati kay Nawat. Kaya nagustuhan ng Peruvian na ito si CJ. Correct me if I'm wrong kung Peruvian siya, basta Latino siya. At number 1 niya, si Philippines. Pero nung sinabi ni Nawat na Philippines is on fire, parang ang reaction ng mga Pilipino ay, we. Kasi nga, di ba, alam naman natin na ongoing na ang MGI ngayon and kailangan talagang magpabango ang mga staff para naman mas maganda yung engagement ng mga Pinoy pageant fans. And isa dito yung natutunan ni Nawat na medyo nag-minimize na siya sa patutsada niya tungkol sa Pilipinas, sa Pinoy pageant fans, or hindi na niya pinapatulan yung mga nagko-comment negatively about sa kanya. So napansin niyo ba 'yon? So ngayon, kailangan niya sigurong magpa-impress, magpabango para maibalik yung mga amor ng mga Pinoy pageant fans sa kanya. Yun nga lang, mukhang mahihirapan siya kasi nga marami siyang nasaktan na Pinoy pageant fans. Kung titignan mo nga naman yung form ni CJ Opiasa, nasa perfect shape siya, nasa peak siya ng kanyang form. Kaya makikita nyo na, wow, ito yung tinatawag nila talagang isa sa mga form na kinaiingitan ng lahat kasi nag-complement talaga kung ano yung susuotin ni CJ, ano yung eksenang gusto niyang gamitin, ano yung damit na gusto niyang suotin, bagay talaga lahat sa kanya. And plus points pa na rampadora siya. So we are hoping for the best for her. Kahit na hindi tayo nakikipag-vote, pero all hopes para kay CJ. Kahit na hindi tayo masyadong nag-expect ng sobra. Dito talaga natin mapapatunayan na performance is one of the best indicators para mapatunayan natin sa buong mundo na powerhouse talaga ang Pilipinas pagdating sa pageantry. So we are hoping and supporting CJ sa kanyang journey para makuha probably ang Golden Crown. Hindi man tayo umaasa pero full support pa rin tayo sa kanya kasi mahirap na masaktan sa huli. Kaya yes, hindi tayo masyadong, alam mo yun, nakikipag-vote whatsoever, even sa mga hype, no? Kasi mahirap na kapag yung ina-expect natin, hindi pala umayon yung stars para sa kanya. But anyway, she is giving us a very good fight, a tight competition, especially sa mga ibang candidates na alam nila yung excel ng Pilipinas pagdating sa mga pageants na fully trained sila and hindi sila magpapakabok. Okay, so that's it guys. Thank you and follow me na lang sa ating mga social media accounts. Thank you so much. Have a nice day.